Nananatiling malaking usapin sa bansa ang national budget. Kung ang mga ordinaryong mamamayan ang tatanungin, ano-ano kaya ang mga dapat paglaanan ng malaking pondo? Alamin natin sa Street Hear It Live ni Bam Alegre. Bam! Susan, good morning. Usaping national budget nga dito sa Street Hear It. Kung may say lang naman daw yung pangkaraniwang mamamayan, ano kaya yung priority nila dito sa ating pambansang budget? Yan ang ating inalam. Kapag usapin tungkol sa national budget, mga mambabatas ang karaniwang nagdidiskusyon. Pero buwis nating lahat ito. Pera ng bayan, kaya magandang kasali rin ang taong bayan sa talakayan. Nagkaroon ng House Resolution 94 para i-accredit at imbitahan ng ilang civil society group sa budget deliberation. Sa kalye, inalam natin ang pulso ng ilan nating kababayan kung ano sa tingin nila ang dapat paglaanan ng malaki sa 2026 national budget. Para sa taxi driver at senior citizen na si June Kapalad, health is wealth, kaya dapat itong gawing prioridad sa paglalaanan ng pondo. Kung kayo po masusunod, sir, anong sektor ng ating bansa yung dapat paglaanan ng malaking budget, sir? Sabi ko nga po, sir, as a senior citizen, siyempre, number one sa akin, siyempre yung health. Yung health ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Zero balance, maganda rin yun. Maganda yung mga walang kakayahan ng magbayad ng mga sa ospital. Ang kapwa driver niya si Rogelio de la Cruz, ang sektor ng transportasyon naman ang naisip. Sa amin, sa transport, sa amin dapat, hindi na kami dapat i-peace out. Solusyon sa baha naman ang gusto sana matutukan ng vendor na si Raul Moreno. Di raw kasi siya makapagtinda kapag bumabaha sa pwesto niya rito sa bangketa sa Pasay. Malaki matulong kung paglaan po ng budget. Kung hindi, wala. Makarating kaya sa Kung makarating. Minsan di nakarating eh. Mas malaking ayuda sa edukasyon naman ang nasa isip ng rider na si Noli Apson. Hirap daw kasi siyang pag-aralin ng kanyang kambal na anak na nasa grade 10. Mas mahirap lalo. Ako nga, may trabaho ako, kulang pa sa budget. Tapos ako lang mag-isang tatrabaho, ganun lang yun. Sakto ang hiling niya dahil base sa 2026 National Expenditure Program, ang education sector ang makakakuha ng pinakamalaking alokasyon. 1.224 trillion pesos ang nakalaang pondo riyan. Sana madama raw ito ni Richelle Robles na pinagkakasya sa pagpapaaral ng mga anak niya ang kanyang minimum wage bilang housekeeper. Kagaya sa amin na mahirap. Maganda po yung edukasyon ang priority po. Gano'n ho ba kahirap magpaaral ngayon? Naku po, ang hirap po talaga. Lalo na sa yung budget araw-araw. Pakahirap po talaga, sir, sa kagaya namin na minimum lang po ang sahod, sir. Susan, kabilang dito sa breakdown itong mahigit 1 trillion pesos na budget sa edukasyon ay 928.5 billion para sa DepEd, 134.9 billion naman sa state universities and colleges at 33.9 billion sa CHED. Ito ang Street Hear It mula rito sa Pasay. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.